Kasalukuyang inaabala ko ang sarili sa pagtutupi ng mga baru-baruan ng bata nang marinig ko ang mahinahong pagsasalita ni Alex sa kabilang panig ng unit namin. As usual, may ka-conference meeting na naman ang asawa ko. Napahaplos ako ng tiyan nang maramdaman ko ang bahagyang pagsipa sa tiyan ko. Mukhang kilala na din ng baby ko ang boses ng ama at marunong na mag-react. Actually, madalas siyang ganito pag nagsasalita ang ama, laging active. Unlike kapag ako ang nagsasalita, deadma lang. Naloko na, magiging makaama pa yata ang anak ko ah. In 2 months, matatapos na rin ang pregnancy journey ko. I don't have any morning sickness. Sa totoo lang, medyo naiinip na ako. Bagaman hindi naman ako pinapabaya ang mag-isa ni Alex along the way, still, hindi ko pa rin maiwasang hindi maboard. Paano ba naman, maghapon magdamag na lang ako sa bahay, gaya ngayon. Kung hindi ko pa ni-request kay Alex na ayusin na paunti-unti ang kwarto na magiging baby namin, ay wala akong ibang pagkakaabalahan gawin. Kasama ko nga si Alex sa unit, pero madalas nasa office room siya the whole week. Hapon na kung matapos ang mga commitments niya, kaya gabi na lang ang bonding time namin. Which is para sa akin ay kulang na kulang pa rin. Ewan ko ba, habang tumatagal mas nagiging clingy ako sa kanya. Gusto ko, lagi siyang nasa tabi ko. Naiinis ako pag naririnig kong may kausap siyang iba sa phone o di kaya may ka-video chat. Even though, alam ko namang puro katrabaho lang naman ang kausap. Patapos na ako sa pagtutupi nang puntahan ako ni Alex. He brought me a glass of orange juice at pagkatapos tinabihan ako. Tapos na ang meeting mo? Tanong ko matapos kong inumin ng juice. Yeah, thankfully nagawa ko yung close sa mga deal for the next month. Kaya mas mapapaagang in-apply ko leave kay Papa. Nakangiting sabi niya sabay pumwesto siya sa paanan ko. At tulad ng kinagawian niyang gawin sa akin, hinilot na ang medyo nagmamanas ko ng paa. Mabuti naman kung ganon. So does it mean hindi ka na magbababad sa video chat? Yes. Sa'yo na ako magbababad, night and day, 24/7. Dumakuwang siya sa akin at tinabot ng halik ang labi ko. Sunod, pinatakan din ng halik ang aking tiyan. Talaga lang ha? Aray! Bahagya na paangat ako nang biglang nanipa na naman ang bata sa tiyan ko. Hey, did he kick again? Alertong napahawak siya sa tiyan ko. Yes, narinig ka kasi. Mukhang daddy talaga yung anak mo. Natawa siya sabay bulong sa akin tiyan. This is so sweet. Baby, I know that you love daddy so much. But be gentle to your mommy, ha? Sige ka, baka magalit si mommy. Hindi ka nabigyan ng kapatid. Ba't talaga may bala ka ng sundan, ha? Di pa nga ako nakakapanganak eh. Grabe ka. Umigkas ang paa ko para sipain siya. Pero mabilis lang niyang hinuli ang paa ko. Napahagalpak siya ng tawa. I'm just kidding, but who knows? May kintat na wika niya. Sasagot pa sana ako nang biglang nagring ang phone niyang nakalapag sa side table. Dahil malapit sa akin ang mesa, ako na nakadampot sa cellphone. Si Jacob. Iniabot ko sa kanya ang phone. Oh, baka na-receive na niya yung mga hinandover kong files. Sinabihan ko na kasi siya na baka mapaaga ang leave ko. Okay. Sumandal ako sa headrest ng kama para bigyan daan ang pag-uusap nila magpinsan. Alex, point of view. Yes, Jacob. Na-receive mo na ba yung mga files? Agad na tanong ko pagkasagot sa phone. Yes, pero hindi ko pa na-review. Actually, hindi yung files ang dahilan ng pagtawag ko sa'yo ngayon. Ha? Ano yun? Huwag ka magpahalata. Nasa tabi mo ba ang misis mo? Pabulong na tanong niya, bagay na kinangunot naman kaagad ng noo ko. Oo, bakit? Gusto mo ba siyang kumustahin? No, I mean, I'm just asking, ano kasi? Jacob, ano bang gusto mong sabihin? May problema ba? Wala naman, I mean, hindi naman talaga problema, pero parang gano'n na nga. Ano bang pinagsasabi mo? Lumayo ka muna sa asawa mo. May sasabihin ako sa'yong importante. Anong importante? At bakit kailangan kong gawin yan? Alex? Nagagat ako ng tingin. May problema ba? She asked. Wala naman. Medyo mahina lang yung signal. Labas muna ako, babe. Hindi ko siya marinig. Pagdadahilan ko. Okay. After kissing her, nagmamadali ako lumabas ng kwarto. Now, tell me Jacob, ano ba meron sa sasabihin mo at kailangan ko pa lumayo sa asawa ko? Naguguluhang singhal ko sa kanya. Bumuntong hininga muna siya at mayapay tumikim. Nandito siya, Alex. Sino? Your ex.
Si Clarissa. Mabibilis ang mga hakbang kong tinungo ang office room. Wala sa plano kong lumabas ng bahay at iwanan si Ring. But because of the news na binalita ni Jacob, wala sa oras ako nakipagkita sa kanya. Good thing at nakagawa ko ng alibay sa asawa ko. Sinabi ko sa kanya na may ito-turn over lang akong project kay Jacob and I need my presence to that. Ayoko magsinungaling. Pero sa pagkakataong ito, I decided to keep it a secret for a while. Hindi dahil ayoko malaman niya ang tungkol sa ex ko. But I just want to keep her safe. Physically and emotionally, lalo't nasa maselang buwanan na siya ng pagbubuntis. For now, I need to find out kung anong rason ng biglang pagpapakita ni Clarissa. Bagay na lalong nagpapagulo ngayon ng utak ko. Dahil sa pagkakaalala ko, wala na akong unfinished business sa kanya. Thanks God, nandito ka na. Bungad ni Jacob pagpasok ng opisina. Tell me exactly what happened. Anong oras siya dumating? I locked the door at mabilis na tumabi sa kanyang upuan. Napasuklay siya ng kamay sa buhok. Maaga. She came here around 9 a.m. Good thing, ako pa lang at ang sekretary ko ang laman ng opisina. So walang ibang matang nakakita sa kanya. Alam mo naman, anong dahilan niya at pumunta dito? Ano pa ba? She's looking for you. She wants to talk to you. Hinihingi pa nga niya ang number mo. Kasi ang sabi niya hindi ka raw niya makontak sa dati mong numero. For what? I don't know. Ikaw ang ex, dapat ikaw ang may alam. Damn it, Alex. Huwag mong sabihin hanggang ngayon wala pa rin kayong closure. Dahil if that is the case, you're definitely in a big trouble. That's not possible. Wala naman dahilan para mag-usap pa kami. Matagal na kami tapos, alam niya yan. Really? At kailan pa? 3 months ago, nag-usap na kami. Over the phone. Doon malinaw kong tinapos ang tungkol sa amin. I even told her na kinasal na ako. Oh, ano sabi niya? Nothing significant. She just congratulated me. At sabi niya, inaasahan naman daw niya na mangyayari yon. Dahil nga sa simulat sa pool, hindi na maayos ang relasyon namin. That's all. Hindi na siya nagtanong ng iba pa. So I assume that she already accepted it. That's the time na nagpalit na ako ng phone number because I decided to cut all my connections to her. Then, bakit bigla nagpakita siya? At base sa itsura niya nung tinanong ka niya sa akin, para may gusto pa siyang habulin sa'yo. Duda ang mukha niya na pahalukip-kip. Hindi ko alam, kaya nga nagtataka ako. Di kaya nakadrag siya nung nag-usap kayo? Are you crazy? I know she's alcoholic, pero hindi siya user. Well, yun ang alam ko. We are in the middle of our thoughts nang bigla nagring ang phone ko. Anong number? Takang sinipat ko ang numero nakarehistro sa screen ng phone ko. Answer it, baka siya yan. What? Binigay mo ba ang number ko sa kanya? Angil ko. Pinilit niya ako eh. Gago ka ba? Gusto mo ba talaga kami pahamak? I'm sorry. I'm born a gentleman. Alam mong hindi ako marunong humindi sa babae. Sinamaan ko muna siya ng tingin bago hinarap ang phone. Finally, nakausap din kita. How are you, dear? Anong malamyos na tinig sa kabilang linya. Out of frustration, napabuntong hininga ako. I don't know. Pero mula na magkalabuan kami hanggang sa magkahiwalay, naiirita pa rin ako marinig ang boses niya. Palibhasa, kilala ko na ang kilatis niya. She may sound sweet, but I can feel the fakeness in it. A typical social climber woman. Clarissa, anong kailangan mo? Hey, nangungumusta lang naman ako. Hindi mo man lang ba ako na-miss? Nag-usap na tayo, di ba? We're done, at kasal na ako. Ano pa bang gusto mo mangyari at ginugulo mo pa ako? Narinig ko siyang tumawa sa kabilang linya. Tiimbagan na pakuyom ako ng kamao. Damn it. Tama si Jacob. Adik na yata talaga ang babaeng to. Kalma. Hindi ako tumatawag para sirain ang araw mo. And don't worry, tanggap ko na ang breakup natin. And actually, moving on na rin with my life. Naitaas ko ang isang kilay. Oh, okay. Then, what's with the call? Wala lang, nandito kasi ako ngayon sa Pinas. Naisip ko, mas okay siguro kung magkita tayo ng personal to officially end up everything. Kahit naman on and off ang relasyon natin. May pinagsamahan pa rin tayo, di ba? Somehow, I cherish din naman yon. Alam mong hindi ko pwedeng gawin yan. Yeah, I know, it's a kinda awkward. But I really want to talk to you personally. Kahit sa huling pagkakataon. Bago man lang ako mag-migrate sa Paris. You're going to stay in Paris? Yes, I'm engaged. Soon to be married na rin. Kaya wala ka nang dapat ipangamba sakali magkita tayo. Kung gusto mo, isama mo pa yung asawa mo para mamit ko na rin siya. That I don't know.
Mukha naman sincere ang offer niya. Still, I can take the risk. Mahirap na. Please, last na to. Gusto ko lang sulitan ng nalalabi kong araw dito sa Pinas. Because who knows, baka hindi na ako makabalik dito. Napapuga ako ng hangin. Okay, pagbibigyan kita. Pero last na to. Tell me, saan at kung kailan? Pupunta ako. Wala na akong nagawa kundi ang pumayag. Kilala kong makulit ang babaeng to. Hindi ako titigilan, not unless pagbibigyan ko. Anyway, mainam na rin siguro makipagkita ng personal. Respeto na rin siguro sa mga magulang niya. At least, naging lalaki ako na nakipaghiwalay sa kanilang anak, which is palaging pinapaalala sa akin ng aking ama. After the call, ay agad na nag-send siya ng message. So, makikipagkita ka sa kanya? Ano pa nga ba? Okay na rin para tantanan na niya ako. Tutal, paalis na rin naman siya. Paano si Rain? Sasabihin mo ba sa kanya? Hindi ko alam. Baka hindi na. Tutal, huli naman na to. Wala na ring saysay kung sasabihin ko pa sa kanya. Napapuntong hininga siya. Bahala ka. Wish ko lang sana totoo ang sinasabi ni Clarissa. At lalong-lalo na, sana hindi mabuko ng misis mo. Kung hindi, naku, ewan ko na lang. Ako naman ang napabuga ng hangin. Ayoko mang aminin, pero bigla akong kinabahan sa sinabi niya. Para tuloy gusto kong pagsisihan ang ginawa ko. Anong oras ang balik mo? Punutan akong tanong kay Alex habang patuloy ito sa pagsusuot ng sapatos. Nasa silid kami ngayon. Katatapos lang ng agahan namin. Linggo ngayon and supposed to be may lakad kami sa OB. Pero sa di malaman dahilan, biglang nagsabi siya na may emergency meeting siya sa isang client. Dahilan para ma-reschedule ang check-up ko ng hapon. Sandali lang naman to babe. Mga isang oras lang, then balik na rin ako. Isang oras lang naman pala. Bakit di na lang kayo mag-usap sa online, gaya ng dati mong ginagawa? Napahalukip-kip ako sa yamot. Hindi pwede, may mga documents kasi siyang pipirmahan. He looked tense, pansin ko. Actually, medyo tila natataranta pa nga siya tuwing nagsasalita. Ewan, pero biglang nakaramdam ako ng pagdududa. Ayoko mag-isip ng di maganda, pero parang may mali talaga sa kinikilos niya ngayon. Huwag ka mag-alala, I promise before lunch nandito na ako. Ngayon din ang flight ng client back to Paris, so definitely hindi tatagal ang meeting. And she will go. She? So babae pala ang kliyente mo? Tinaasan ko siya ng kilay, napatigil siya. Gulat na napatitig siya sa akin, ngunit agad din nagbawi. Yeah, babae. Tipid niyang tugon sabay iwas ng tingin. Oh, hindi mo yata nasabi sa akin yan? Ang alin babe? Na babae ang kliyente mo ngayon? Because you never ask. Paano ko sasabihin? Beside, ano naman kung babae, she's still a client like anybody else. Does it make any difference? Nanahimik ako, he got a point. Napabuga ako ng hangin. I felt a bit guilty. Perhaps, masyado lang ako nag-overthink. He's just doing his business like always. So walang dahilan para mag-isip ako ng kung ano-ano. Okay, fine. I'm sorry if I did not tell you about my client. Biglaan lang kasi itong meeting. So nawala sa loob kong i-inform ka. Niyakap niya ako. Naintindihan ko. Sorry din. Hindi lang kasi ako sanay na wala ka pag linggo. It's our only day together na wala kang ka-meeting. Then suddenly, aalis ka. I'm sorry. Don't worry. This will be the last time na gagawin ko to. Pangako. He kissed me and hugged me more. Niyakap ko din siya pabalik. Oo na, basta umuwi ka na maaga ha? Para makabawi ka sa atraso mo sa amin ni baby. Kinurot ko siya ng pino sa tagiliran. Napaigik siya sabay tawa. Yes boss, anong gusto mong pasalubong? I'll buy you pag uwi ko. Suhol ka pa. Sige na, alis na bago pa magbago ang isip ko. Okay, see you later. Love you. He pulled me for another kiss. I returned the kiss at maya pa'y lumabas na siya ng unit.